ang daming option ni Kibuloy. Ano ba yung daming option ni Kibuloy? Pwede siyang sumurrender sa PNP. Pwede siyang sumurrender doon kung saan-saan, mga ahensya ng gobyerno. Oh. Pero mas pinili niya dito sa AFP. Okay? Bakit? Kasi alam niya, dyan sa PNP, toxic na. Narito ang Balitang Pinoy TV. Sound check. Hello. Live tayo ngayon sa ating YouTube channel. At pag-usapan natin itong nag-trending kahapon, kagabi, patungkol po dito na ito raw si Pastor Apollo Kibuloy na aresto. Diba? Yan naman ang mga pautot ni Abalos. Siya yung unang nagbalita dito na ito raw si Pastor Apollo Kibuloy ay naaresto na. Now, let me clarify that statement na yung sinabi ni Abalos, mali-mali yun. Okay? Mali talaga iyon. Kasi, dito natin mapapansin na meron talagang mga balita na peke. At dito talaga natin mapapansin, ako lang nakikinig lang ako dito sa SMNI. Sila yung mas nakakaalam dito sa pangyayari na ito. Kung ano ba talaga ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga ipinakalat na yan si Torre, yan, nakita ko yung balita kahapon ni Torre, tuwang-tuwa sila dahil naaresto na raw si Kibuloy. Remember, si Torre po ay napalpak sa kanyang mga ginagawa dyan sa KOJC. At itong si Abalos naman na nagpakalat na naaresto ay maling-mali at walang katotohanan yun na naaresto. Okay? So mamaya, yan ang ating pag-uusapan at ano ang kalagayan ng KOJC ngayon na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay sabi nga ni Atty. Torion, ito yon, confirm. Sumuko po si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po naaresto, okay? So, yan ang maging pag-uusapan natin. May ipapakita akong mga picture sa inyo. May ipapakita akong official statement ni Atty. Torion patungkol po dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat dito tayo makinig kay Atty. Torion kasi siya yung attorney ni Kibuloy. Siya yung mas nakakaalam sa kalagayan ni Kibuloy. Hindi si Abalos. Hindi si Torre. Okay? Hindi po, actually, sa totoo lang, hindi po kayo nagtagumpay, Torre. Kaya nga, kagabi, noong bumulusok itong balita na ito, hindi mo na ako nagsasalita. Kasi I want more details. Ayoko, di ba sabi ko sa inyo, ayokong magbalita, mag-vlog na wala tayong ebidensya muna. Kaya tiklop ang bibig ko. Yung ibang mga vloggers sa kabila, no? Sa mga Dilawista vloggers, yung mga bangag vloggers, kung ano-ano mga pinagsasabi, ang lahat naman talaga fake news. Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo muna nagre-research bago kayo mag-vlog. Bago din nyo yan dapat responsable tayo sa mga pinagbabalita natin. Dapat alam natin kung ano yung katotohanan. Itong mga bangag vloggers na ito, kung ano-anong mga sinasabi, nagtagumpay si Torre. Ayun, nakita ko nga sa comment section, congratulations Torre. Anong congratulations Torre? Walang ambag si Torre. Walang ambag si Abalos dito. Okay? Kusang sumuko si Kibuloy. Saan siya sumuko? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Okay? So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Actually guys, no, sa totoo lang, baka meron akong mga audience dito kagabi na napansin niyo, hindi nag-live si Kuya Donmar. Hindi nag-live si Donmar TV. Ang dami nang nangyayari kagabi patungkol po dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay magpapaliwanag ako sa inyo. Noong pumutok itong balita na naaresto raw si Pastor Apollo Kibuloy, hindi mo na ako nagsasalita. Kasi alam ko, yung balita na yan, na naaresto na si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang lumabas sa mga mainstream media. Na si Abalos raw, gumawa na raw ng official statement si Abalos na naaresto na si Kibuloy. So sa tingin ko, sabi ko, okay. Kasi at that time, hindi ko pa nag-gather yung aking mga sources, ang aking yung mga kaibigan kong vloggers at mga kaibigan ko diyan sa KOJC Meron ako mga kaibigan diyan na nag-i-inform sa akin. So naghihintay ako, nagchat ako sa kanila. Wala pa naman silang mga statement. Only to find out, itong mga pinakalat ng mainstream media na naaresto si Kibuloy, na nagawa na raw ng official statement, na hindi nga makapagbigay sila ng video o audio recording na sinabi yan ni Abalos. Puro lang mga slideshows, GMA, at itong ibang Rappler.
Puro mga slideshows na si Abalos raw, sinabi na raw ni Abalos na nadakip si Pastor Apollo Kibuloy. Nahuli na raw si Pastor Apollo Kibuloy. So sabi ko sa sarili ko, talaga ba? Nadakip si Pastor Apollo Kibuloy? Nahuli si Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ko sa isip ko, imposible yun Imposible talagang magpapadakip. Saan ba nadakip si Kibuloy? Saan ba nahuli si Kibuloy? Nandun ba sa hinukay ni Torre? Doon ba sa may bunker ba si Kibuloy na nahuli? Ayan, na puno ng mga putik itong si Kibuloy na nahuli. So naghihintay ako. Hindi mo na ako nagsasalita kasi I want to gather my sources. Only to find out na ito pa lang si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi dito sa balita at sabi dito sa aking mga informants, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Lilinawin natin yan sa mga bangag vloggers at sa mga dilawista nagpapakalat dyan. Walang bunker po sa KOJC compound. Si Pastor Apollo Kibuloy is galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAP o dito sa AFP. Ano ba ang ISAP? Maraming nagtatanong ano yung ISAP? Ang ISAP po is, I think, Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Meaning to say, sumurrender po si Kibuloy, hindi po sa PNP. Hindi kay Torre Hindi siya nagsusurrender sa PNP dito kay DILG Abalos. Wala. O kay ni Marvel, wala. Hindi siya doon sumuko. Sumuko siya dito sa AFP, sa Armed Forces of the Philippines, sa mga sundalo natin. So walang ambag si Marvel. Walang ambag si Abalos. Walang right si Abalos na pinakalat ng mainstream media na nahuli na raw si Pastor. That is fake news. Lilinawin natin Walang ambag si Torre. Palpak ka Torre, sablay ka. Sa mga paghuhukay mo dyan sa KOJC, sinira mo ang mga building dyan na naghuhukay ka, yung pundasyon. Kung ano-ano mga tromang idinulot mo, may nasusyutay pa dyan, sablay ka. Palpak yung strategy mo, Torre. Pero hindi mo nahuli doon. Si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang totoo. Pero yung nakita ko sa balita sa Rappler, nag-celebrate sila. Na-aresto na raw siya successful. Sabi pa nga ni Torre, I don't want to comment on that. Hindi ko credit yan ni Abalos. Anong credit ni Abalos? Bakit ka magse-celebrate? Hindi ka nga nagtagumpay. Yan ang totoo, hindi ka nagtagumpay. So ano kayo mga vloggers ngayon napautot na, si Torre, hero si Torre. Anong hero? Anong hero? MJ, hello po. Walang hero. Sa ginawa nyo sa KOJC, sinira nyo lang yung compound doon. Nag-search kayo doon kung ano-anong mga intelligence nyo, palpak ang intelligence nyo. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo bakit sumuko si Kibuloy dito sa ISAF, dito sa Armed Forces of the Philippines. Good morning po sa lahat Bago ako nag-vlog, I must be responsible to my audience. I must be responsible to the Filipino people. Ibabalita ko yung katotohanan. Kasi kung si Pastor Apollo Kibuloy ay naaresto, kung si Pastor Apollo Kibuloy ay nakita doon sa bunker sa ilalim ng KOJC compound, still, ibabalita ko pa rin. Pero yan lahat ay fake news yan lahat. Gets ninyo? Itong vlog na ito, lilinawagin natin sa lahat ng mga bangag vloggers na nagpakalat dyan na naaresto si Kibuloy. Lahat yan ay fake news, okay? Ito yung totoong pangyayari. Baka akala nyo, gawa-gawa lang ako ng kwento dito. Hindi. Obvious yan, Yung picture na yan, nandyan si Torion, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, yan, that is the real picture. Is that the picture na nahuli si Kibuloy? Hindi. Kita mo ba na pinusasan si Kibuloy? Hindi. Kita nyo ba na nagpa-press con si Abalos katabi si Kibuloy? Hindi rin. So fake news yan lahat. Okay? Kaya mag-ingat kayo ngayon sa mga ibinalita ng mainstream media. Di ba? Hiyawan pa sila. Sigawan pa sila. Nagse-celebrate pa sila. Ito, nadakip na si Kibuloy. Wow! Anong nadakip? Utot nyo. Sumurrender si Kibuloy. Okay? So, ito yung mga reasons. Ipapakita ko sa inyo. Pakinggan po natin si Attorney Torion. Saan siya sumuko? Bakit sumuko si Kibuloy? Okay? Ito. Attorney Torion, with all due respect. Ito, pakinggan natin. Pasok. I would like to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Kibuloy has decided to submit himself to the folds of law even if he was supposedly awaiting the results of the legal remedies that his lawyers have resorted to in order to prove his innocence. Why did he do Lawyers Ang term is lawyers with S. Meaning, marami pong lawyer ang ating Pastor Apollo Kibuloy, okay? this? He did this simply because of the fact na ayaw na niyang hindi na niya matiis pa ng kanyang puso na makita yung kanyang mga followers. Di ba?
tama tayo sa simulat sa pool. Di ba sabi ko sa inyo, kung si Kibuloy ay nandyan sa ilalim sa bunker, kung nandyan sa ilalim underground sa KOJC, maybe one of these days, naniniwala naman ako na wala siya dyan eh. Sabi ko, one of these days, siguro susuko itong si Kibuloy. Kasi alam ko na itong Pastor Apollo Kibuloy, mahal na mahal niya itong mga taga KOJC. O di ba? Tama yung analysis ko. Pero hindi siya sumuko sa PNP. Hindi siya sumuko sa kapulisan. Sumuko po siya dito sa AFP. Okay? Alamin natin kung bakit. Whose rights are being trampled upon, no? Where the arrest warrant has been converted into a license to turn the KOJC compound into a police garrison, no? Where his beloved cathedral, no? The KOJC cathedral has been turned into a command post of the police, where the JMC school has been converted into a mining pit, no? And one of his member died, scores got injured, and So yun ang reason, di ba? Ako, I considered Pastor Apollo Kibuloy talaga a hero. Why? Mas pinili niyang sumuko. Alam niya na meron ng mga nasyusyutay na mga taong bayan, nasyusyutay na mga taga KOJC. Sumuko siya. Okay? That means to say Hontiveros, that means to say Torre, Marbel, Abalos, nirerespeto po ni Kibuloy ang batas natin sa Pilipinas. Okay? Pangaralan ko na kayo. Si Pastor Apollo Kibuloy po, hindi po siya umiiwas sa batas ng Pilipinas. Lagi kong sinasabi dito sa vlog ko, the reason bakit si Pastor Apollo Kibuloy ayaw magpakita sa inyo, dahil nga dito sa mga dayuhan na itong Amerika, ayaw kayong maniwala eh. Ang tigas-tigas kasi ng ulo nyo. Hanap kayo ng hanap dyan sa KOJC. So anong nangyari? Sinira nyo lang ang KOJC. Hindi lang buildings ang sinira nyo, pati mga bata, utak, na trauma ang mga tao dyan sa KOJC. Only to find out na wala dyan. Diba? Oh, napahiya kayo ngayon. Palpak kayo. his vehicles or the company's vehicles affiliated with him have been illegally confiscated, no? All of which were factors why he decided to surrender. It was really a surrender, not an arrest, no? And in my post, Pastor Apollo Sikibuloy decided to extend his heartfelt gratitude to the Philippine Army, no? Specifically the ISA, no? Who actually was instrumental, no? To General Hambala, to Colonel Ruiz, no? To Ako si Kibuloy po, sumurrender siya sa batas ng Pilipinas. Sumurrender po siya kasi let us think na ang daming option ni Kibuloy. Ano ba yung daming option ni Kibuloy? Pwede siyang sumurrender sa PNP. Pwede siyang sumurrender sa Armed Forces of the Philippines. Pwede siyang sumurrender doon kung saan-saan, mga ahensya ng gobyerno. Oh. Pero mas pinili niya dito sa AFP. Okay? Bakit? Kasi alam niya, dyan sa PNP, toxic na. Ito analysis ko ito, sariling analysis ko ito. Kung susurrender dyan sa PNP, alam niyang toxic na dyan. Pinupolitika na dyan. Hindi na natin malalaman kung saan siya ilagay kapag dyan siya sumurrender. Dito siya sa AFP. Hindi natin alam noong mga nangyayari doon sa KOJC, hindi natin alam na meron na silang pinag-usapan dyan sa AFP. Gets ninyo? So, wala pang official statement na ito yung nangyari, ganyan. Bakit? Nahuli. Anong term nahuli? Sumurrender po. AFP po ang pinili niya. And for me, that is a good thing. Meaning to say, he respects the rule of law, nirerespeto niya ang korte na harapin niya itong mga aligasyon na ito. Remember, si Pastor Apollo Kibuloy is not yet guilty. At alam niya, he is very confident na mananalo siya dito sa kaso na ito. Kung hindi lang dahil dito sa Amerika, matagal na niyang sinagot itong mga aligasyon sa kanya. Yung bida-bidang Hontiveros na yan, Kibuloy, kung talagang wala kang kasalanan, lumabas ka. Ganun, ganyan. Ayaw mong maniwala Hontiveros eh. Kaya nga sumurrender siya dito sa AFP dahil alam niya, safe ang kanyang yung sabi pa nga ni Abalos na kapag susurrender raw itong si Pastor Apollo Kibuloy, ay ano raw, puprotektahan ka namin, ganun ganyan. Wala nang tiwala si Pastor Apollo Kibuloy. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito?
Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman